pagmamahal at pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay nasaan na ngayon ang mga namatay. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Philippians chapter 1 verses 23 to 24. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Or sa Tagalog, sapagkat ako'y naiibig sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis. Ito ay higit na mabuti. Teaching number 1. Believers who die immediately live with Christ. Ayon sa verse, sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang nais ay umalis at makasama si Kristo. Pinapakita nito na ang isang mananampalataya na pumanaw ay hindi nawawala o natutulog lamang sa kawalan. Sila ay dadala sa presensya ni Kristo. Hindi ito isang malabong pag-asa, kundi isang katiyakang nagbibigay ng aliw sa mga nalilito. Teaching number 2. The intermediate state is just a stopover. Kaya tawag na intermediate state ang ito ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit bago ang muling pagkabuhay ng katawan, hindi ito ang huling hantungan. Ito ay isang pahingahan, isang hintayan habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo. Habang ang espiritu ng mananampalataya ay nasa presensya ng Panginoon, ang katawan ay naghihintay ng glorification. Teaching number 3. We await the return of Christ and the resurrection. Magaman ang kaligtasan ay tiyak na natanggap na ng mga mananampalataya. Ang kasuktulan nito ay makakamtan lamang sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa panahong iyon, bubuhayin tayo muli, makakamit natin ng mga maluwalhating katawan at mananahan tayong kasama niya magpakailanman. Kaya ang ating pananampalataya hindi lamang ukol sa ngayon, kundi pati sa darating na kaluwalhatian. Application number 1. Face death without fear but with excitement. Bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat katakutan ng kamatayan sapagkat ito ay pintuan patungo sa walang hanggang buhay kasama si Kristo. Application number 2. Encourage others with the hope of resurrection. Maraming taong nababalot ng lungkot at kawalan ng pag-asa kapag may namatay. Bilang mga anak ng Diyos, dala natin ang magandang balita ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng ating pananalita, panalangin at presensya, maaari natin iparamdam ang aliw ng Diyos sa mga nagdadalaman. Application number 3. Live now in light of eternity with Christ. Kailangan natin na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Ito ay dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng may layunin, kabanalan at pagmamahal. Hindi natin dapat sayangin ng bawat araw sa atin. Gamitin natin ito para maglingkod, magmahal at